natin umpisahan. So as a girl, it became a brand, yung Baklang Kanal. Yes po, Tito Okay. Boy. Pero mula sa pagiging Baklang Kanal ay upgrade. Nakita mo naman, di ba? Best friend mo na ngayon, di ba? Si Kim Kardashian. That group, di ba? Ka-text ko, gano'n. Ka-text mo, okay. So malayo na ang narating, di ba? Isabel, you've always had a comfortable life. Di ba? With mom, dad, etc. Pero ang gusto namin malaman, a day after Christmas, paano kayo hinubog ng inyong kabataan? Ako muna, girl. Sige nga. Sige. So kasi ako, Tito Boy, di ba nakwento ko naman po sa inyo na medyo hindi nga po napalad ang aking buhay as a bata. Masaya po siya pero alam mo naman po, hindi ganun karangya ang pamumuhay ko po. Pero I think yun po yung nag-shape sa akin kung ano yung character ko at personality ko ngayon. At syempre kapag tuwing Kapaskuhan, malungkot po ako. Kasi syempre naman po, kailangan mo pong ng pera kapag mag-celebrate ng Christmas. Pero po, naniwala po ako na I would have a better Christmas. Yun ang lagi kong pinanghawakan. Kaya alam niyo yun, ang aking pagkabata, hindi man ganun karangya, pero yes, I look forward for the future. Ganon. Okay. At naging maganda yung future na yun. Pero yung sinabi mo na naging ganito ako dahil sa kabataan ko, naging ano ka? Naging mas matapang, naging mas wais po, mas hinaharap ko ang buhay strategically. Kasi po, lalong-lalo na pag walang-wala ka, ang iniisip mo talaga is paano mag-survive. At yun po ang naging mindset ko po ever since. Bilang Baklang Kanal, naniniwala ako na, kasi ang pagiging Baklang Kanal, sabi nila, nag-iiba na daw ako, hindi na daw ako Baklang Kanal. Pero ang Baklang Kanal po, nasa puso po yan. Tama. Nasa karakter mo yan, sa pinanggalingan mo, never po yung mawawala, na hanggang ngayon dalang-dala ko pa din. Isabel, ikaw, Yes. kumusta yung ngayon at noon? Actually, yung Christmas ko, yung kabataan ko with family and during the holidays, palagi sa amin ni Mama, gusto ni Mama palagi na-experience ko yung all types of Christmases, yung culture ng Pilipino pag Pasko. So, sobrang na-enjoy ko yung childhood ko talaga na-experience ko na kompleto kaming pamilya. And, yun, for example, tinanong sa akin recently kung nangangaroling ba ako or anything. Pero na-experience ko rin yun, yung nakakakita ko ng mga nangangaroling kami sa mga relatives namin. Yung, kunwari, magsa-celebrate kami ng Noche Buena. I feel like that's the biggest part of my childhood. And it's something that I also miss. Kasi yung sa akin naman is, yung Christmases ko lately is, hindi naman din kami palaging complete as a family. So that's one of the things na super nagustuhan ko ngayong year na to. Kasi after so long, after how many years, kompleto ulit kami ng family ko. Talagang you go back to the family, no? And because of that happy childhood, naging ano ka? As a young woman? Naging mas buo. Naging mas aware ako sa iba't ibang I had a bigger view sa culture natin, sa pagiging pamilya. At saka appreciation, no, ng pamilya, Yes. appreciation ng mga taong mahalaga sa buhay mo. Caroling, na-mention mo, sabi mo relatives lang. Hindi ka, kasi sa amin ang caroling, kahit talaga saan. Correct. Kung may- Talaga susugurin mo talaga yan. Diba? Oo. Susugurin at susuyurin Correct. talaga yun. Did you experience that? I think medyo praning yung mommy ko nung Oo, bata hindi ka ako. pinapayagan. Ganyan ka rin naman pala kaganda eh. Totoo naman eh. Kaya nga pinapabayaan lang ako eh. Naiintindihan kita. Naiintindihan ko ang sarili ko. Oo. Pero naranasan ko naman yung Tito Boy. I mean, on the other side na, kasi sa Malate ako palagi nagpapasko nun, sa bahay ng lola ko. So, palaging may nangangaroling, halos every 20 minutes ata may pupunta, may mamamasko ng mga bata, tapos kami mismo yung magbibigay din ng mga pamasko sa kanila. Ano mga ibinibigay nyo noon? Dati, mga pera. Oo. Yung panukli sa... Pero pag kayo ang nangangaroling sa mga halimbawa relatives, naalala mo magkano ang ibinibigay sa inyo? Depende sa edad. Parang kunwari kada 1 year. Hindi sa galing ng kanta, ha? Oo, Sa edad. Sa edad po. Para daw patas-patas po ang lahat. You were saying, pag? Yes. So, for example, kung 10 years old ka, edi 1 peso per year. So, may 10 pesos kapag 10 years old ka, ganyan. Tapos, pag... Ano na yung mga papamaskuhan ko sa'yo. So, pati yung mga lola po namin na nangangaroling din. Kasi sa kanila medyo
mataas-taas ang edad. Kaya mas mataas ang dami ng piso, di ba? Okay. Ayun. Ayun kung mangaroling, magastos. Kung ang basehan talaga Pero edad. syempre, iba naman pag may nangangaroling. That's true. Oo. Karanasan. Ako, madalas nung bata kami, pumupunta talaga, sinusuyo talaga namin yung squatters area. Kailangan makakuha ka. At ang nakakaloka, Tito Boy, sa mga village talaga, hindi nagbibigay ng pamasko. Sa mga squatter areas talaga nagbibigay ng mga pamasko, mga 20, 30, ganyan. Pero kapag sa mga mayayamang lugar, Diyos ko, hindi ka binibigyan talaga eh. So, alam mo yon, talagang iniikot talaga namin. Kahit yung mga jeep, hinihingian namin yan. Yung mga kotse. Pero alam mo, totoo. Diba? Diba? Ang dadamot nyo. Bakit gano'n? Dapat may Yung trick or mama treat din, no? Ang dadamot nyo, ba't gano'n? Sandali. Thank you. Ano yun? Yung Thank you. Ang babarat ninyo. Thank you.